4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4Ks Edutainment is a platform to promote social work profession. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4Ks FB YouTube channel, sinusubaybayan ang gagawang panlipunan, ay matututunan inspirasyon ng mamamayan. Kung nais mong matutupad, makinig ka lagi sa amin. Kung gusto mo ng kasayahan, ika'y amin hahandugan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Ang 4Ks FB Live ay maaasahan mong tunay. Dagdag kaalaman, kantahan at kasiyahan. Luzon, Visayas at Mindanao napapakinggan. Kapuso't kapamilya, saan dako ng mundo. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. 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 Kung nais mong matutupad, makinig ka lagi sa amin.
Alright, magandang gabi po sa ating lahat. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay live ngayon sa atin pong 4K Edutainment, the Social Workers and Development Award. Yun. At yun, ibig sabihin ng 4K ay kwentuhan ng kaalaman na may kasamang kantahan at kasiyahan. Yan. At syempre, atin mo nang batiin ang lahat po ng mga social work organizations, ang PASWI, NASWI, ALSODUPI, ADSWI, DOH League, PACSWI, ang atin pong AMSWAPI, AKAP, ang atin pong ABSNET, ang NCSD, at syempre, ang atin pong iba pang mga kasamahan na naglilingkod sa mga non-government organizations, ang Philippine NGO Social Workers Network na soon-to-be association, at siyempre ang atin pong mga kasamahan sa mga Male Social Workers Network. No, magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng mga kasama natin na nasa corporate organizations plus yung atin pong mga kasamahan na nasa hanay din ng atin pong military social work setting. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao, and hello to our international social workers, no? Saan man dako sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay dito po sa ating 4K isang kwentuhan ng kaalaman na may kasamang kasiyahan at kantahan. Alright? At sa pagkakataong ito ay atin pong babatiin ang lahat po ng mga may birthday. No? Happy birthday sa inyo pong lahat. At kung kayo man ay nagdiriwang ng inyong karawan ay happy birthday sa inyo. No? At siyempre, kung hindi lang karawan, pati na rin yung anniversary celebration, birthday celebration, pagkasagot hapon. Ano si nagdiwang nyo ngayon kung kayo ay mag-boyfriend. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung 11 na social workers na pinadala po ng PASWI. Maraming salamat po, PASWI. At syempre, happy 18th day celebration ang atin pong 18th day campaign to end violence. And syempre, sa lahat po ng mga nagsusubaybay at talagang nagpapatuloy sa advokasya, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa ating mga advokasya. Happy birthday to you. Dapat tayo, happy birthday tayo. Mamaya mapapanood din po ang happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Yung atin pong social worker na top 1 mula sa Bicol University. Mamaya-maya lamang po ay mapapakinggan po ninyo ang kanya pong maganda pong istorya. Meantime, atin munang bigyan ng magandang intro. Ito yung mga social workers. Ito yung mga sayaw ng social workers. Ano, panoorin po ninyo. Walang iba magsasarap sa pagtitingin natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Naku ko naman na lagi ka pakikinggan.
yan po yung mga sayaw ng ating pong mga social workers. Ang husay ho pala sumayaw ng ating pong mga social workers, ano? Ito yung nagtipon-tipon dito ho sa atin sa Philippine Association of Social Workers Incorporated sa naganap na convention sa nakaraang November, no? Nakaraang October pala, no? Na ginanap diyan sa Cebu City, no? At thank you very much sa atin pong organizers sa successful event na ginanap po diyan sa atin pong Cebu City. Thank you, Paswi, and sa lahat ng officers and executive directors at sa lahat po ng mga tumulong. Maraming salamat po. At ngayon, wag na natin pa habain pa, no? Ang atin pong gabi dahil makakapiling natin, no? Ang atin pong top 1. Ang atin pong top 1 sa ating pong recent board exam for social workers. Galing ito sa Bicol University, no? Diyan po sa College of Social Sciences and Philosophy, no? Akalain mo alumni na ito ng atin pong bio, no? Ang napakasipag at magaling. Walang iba po si Ma'am Sheena May M. Obispo. Ayan, palakpakan po natin si Ma'am Sheena. Alright. Ngayong gabi ang atin pong makakausap sa ating 4K edutainment ay ang pinakanangunguna. Ibig sabihin ang top 1 sa lahat po ng nag-take ng board exam, itong recent social work examination nitong nakaraang buwan. At papalad tayo at pinaunlakan tayo sa napakadami ng kanyang commitment. At ngayong hapon, nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap. Walang iba, si Ma'am Sheena Obispo. Sheena Obispo, ang ating pong top-notcher ng recent board exam for social worker. Magandang gabi sa iyo, Ma'am. Hello po. Okay, oo. Kumusta po kayo? Ayun, okay naman po sir, and sobrang na-overwhelmed, grateful kasi andito ako ngayon sa Pasui Convention. Wow, in time for Pasui Convention pa pero ito'y matagal na nating imbitasyon, kaya lang dahil sa napakadaming commitment at mga dapat natin i-congratulate sa kanya kasi ang dami niyang mga naging engagement in the past weeks. So this time, nakakatuwa dahil pinaunlakan niya tayo. Anyway, Ma'am, kumusta kayo after ng examination? Then, after examination, sobrang nagbago po talaga yung everything. Ako po kasi ay very low-key na person. Sobrang sanay po ako na social worker pero sanay po ako na lang, Simple. tahimik lang, Oo. simple lang. And after ng examination, lalo po paglabas ng result, total change po. Parang, hindi ito yung kinasanayan ko, but sobrang grateful po talaga ako. Yung change kasi na yun is, nababago niya not only my life, but also my family's. So, maraming nagbago sa'yo. Yes. Sino si Sheena bago ang lahat? Pwede bang maikwento natin? Ayan, si Sheena po ay mahiyain, tahimik na nagtatago. Yeah, ang ano ko po talaga kasi is laging nakatago sa lahat. Mas sanay po ako na tahimik lang, secretive sa lahat ng bagay. Even my achievements po, kahit small or big achievements, kahit minsan sa family ko ay hindi ko sila nakakwento. Kasi gusto ko na yung mga bagay na yun is kinikip ko lang. Ganun. Kasi yun nga, tahimik, walang masyadong nakakakita ng mga bagay-bagay na ginagawa. So, ayan, tahimik po talaga ako, po sir, nung mga review sessions. Kahit ilang icebreaker na po yung dumaan sa buong review session namin sa Bicol University. Hindi po ako tumayo kahit isa doon. Talaga? Kahit ilang beses po ako yung tinatawag, Sheena, ikaw naman ang mag-participate, ikaw naman yung... Hindi po talaga ako tumatayo, sir, kasi yun nga, nahihiya din ako. Medyo mababa po talaga ang self-confidence ni Sheena. Bago ang Ayan. So, bakit nasabi mong mababa ang confidence ni Sheena? Gayong ikaw naman ay pwede ka naman maging overconfidence.
Yeah. Pero ano nga ba ang dahilan bakit naging mababa ang pagtingin mo sa sarili mo? Hindi ko din po siya like matrace. Siguro, magmula din pa kasi pagkabata. Nasanay na ako na tahimik lang din ang lahat ng ginagawa ko sa buhay. And the more kasi, nung may mga time kasi na, naging ano din ako, maingay, bida-bida din. Oo. And hindi siya naging maganda sa parang pakiramdam ko. Masyadong napupunta sa spotlight. Kaya, sinubukan ko as much as possible nung nag-college ako na lumayo sa spotlight na hindi ako masyadong nakikita yun. Okay. Oo. So, In the background. nasa ano ka, kumbaga reserve ka. Yes. Naka-reserve ka sa lahat ng bagay. Gusto mo mauna muna yung iba, Opo. pero ikaw nasa huli ka Kung na. pwedeng sa background lang. Oo. Ayaw mo yung front. Oo. Pero di ba, naisip mo ba na ang social worker laging nasa front? Yes po. Oh, pero bakit ganun ang iyong karakter or pag-portray sa sarili mo? Actually, yun po yung sinasabi ko din na siguro looking back, pag nagkita si Sheena ngayon sa Sheena noon, magugulat din ang dating ako kasi ang layo po ng social worker sa nature ko. Kung isang reserved na Sheena, tapos kapag social worker ka na, kailangan hanggat kaya mo mag-socialize, gagawin mo yun. And so, yun po, siguro nung times na nag-expose po kami sa communities, yun po talaga yung naging reason. Kaya, ginusto ko yung social work kasi iba din kasi kapag lumalayo ka sa, kung ang direction mo lang kasi laging linear na. Parang may time sa buhay ko na gusto ko naman ng iba. Parang ganun. Although, yeah. Kayo ay ang pamilya mo naman ay buhay pa lahat. Yes. Kompleto. Kumusta ang pamilya ni Sheena? Sa ngayon po, si parents ko po, si mama, tapos si papa, pareho po silang nasa Manila. Nagbalik na po muna sila. Dito Para sa Manila? Po. Okay. For work. Anong work nila? Si papa po is construction worker. Tapos si mama naman po, nasa housekeeping po siya. Tapos, kasama po namin sa bahay. So, doon po sa Bicol, yung dalawang kapatid ko po. Tapos naka-stay po kami sa ngayon sa bahay po ng tita ko. Kasi mahina po ang transportation sa Kamalig. So, bali nahihirapan din po kami sa signal and all. Ayun, doon po kami ngayon sa tita ko. So, habang wala ang parents mo? Opo. Bali, extended family din po kasi talaga kami dahil. Parang nasanay kami na kasama ko sa iisang bahay yung grandparents ko, yung titos and titas and cousins, ganun po. No. At ikaw ay paano ka napasama sa Pantawid program? Nasama po kami sa Set 5A nung kami po kasi yung kasama sa pinakaunang batch. So bali siguro sa listahanan din na ay parang kasi kami yung pinakauna eh. Hindi pa institutionalized si Fortis. Then na-identify si family namin as sa din, mga poor households. Kaya okay. nakasama po. Nakasama. And how do you feel the program ng Pantawid? Yeah, yung program po talaga is truly, nung time na po yun, is nakatulong po talaga siya sa family namin. Kasi syempre, struggling, ang hirap po mag-maintain, mag-sustain sa family. Tapos, lalo pa po nung time po na kahit hindi na po ako nakasama sa 4-piece noon, like, yung kapatid ko na po yung monitored child, natutulungan niya pa rin kayo ma-sustain yung needs ng family, lalo sa health, education. Kasi, nung pandemic po, sir, nawala ng trabaho, and nawala ng panggastos. And, the presence ng external resources na may tumutulong sa inyo outside, na kahit papaano, kahit napaka-limited ng resources ninyo, na may backup sa likod. Parang kahit papaano po, na susustain po. So kayo yung Pantawid ang nag-support talaga? Opo, nakatulong po talaga. Oo, financially for the education. And aside from the health, livelihood. Yeah, yung din po, family development sessions po sila. Yun po ay nakakatulong din sa amin para yung ma-educate din yung family namin. Kasi syempre, empowering yung Fortis. Hindi lang kami parang passive na tumatanggap ng mga benefits. At that time, yung parents mo nasa Bicol pa? Opo, si mama po. Si papa kasi, madalas po talaga siya nasa tayo. Okay. Pero nung mga time na po yun, si mama, siya po ang nandun. And may times na ako din yung nag-aatan ng mga FTS. Talaga? Yes po. Instead of sila?
Opo, minsan, halimbawa po nung mga time po na, kapag, kasi sir, parang may mga, naman na reason, okay lang na ikaw ang mag-attend. As long as talaga naman na makikinig. Kasi mahalaga po talaga yung mga FDS. Oo. Sobra. Hindi ka ba nagkaroon ng pag-aalinlangan that you are a beneficiary pagkatapos ang FDS ay pang-pamilya, Po. pang-family? Opo. Oo. Pero ikaw ang nag-a-attend. Ang kasama mo ay mga tatay, nanay. Hindi naman po. Actually, natutuwa po ako kapag gano'n. Kasi Okay. sanay po ako sa, like, makikipag-usap po sa mga matatanda. Doon po ako mas maraming natututunan. Like, sa mga i-share nila sa akin, ganito yan sa mga anak ko, ganito ang ginagawa ko. Mas lumalalim po tuloy sa Okay. naging- Kasi yung ibang bata, makita nila na mga matatanda ang nag-a-attend, ay ayoko pumunta diyan, di ba? Opo, ako po natutuwa ako kapag sila. Kasi ang dami po nilang knowledge. Talagang malaliman na yung mga alam nila. And for me, na syempre, nandito pa lang ako sa time na nag-i-immerse pa lang ako sa realidad na parang ang ganda nung nakukuha ko sa kanilang mga lessons din. At that time, ikaw ay, anong age mo? Anong ilang taon ka? So, siguro, din ako nun. Siguro nasa na po ako noon, na 16 something, 17, 16. ganyan. Oo, Tapos, 16. kahit po Oo. nitong mga late, na po, yung mga 20s na ako. Ikaw pa rin nag-a-attend. Nag-a-attend din po ako minsan. Minsan, sir. Pero 16, high school ka pa rin nito? Opo. High school. High school ka ba napasama o Hindi po, nagsimula po ako siya elementary. elementary? Oh, elementary. So medyo mahaba-haba. Opo. Pero hindi ba na yun, sir, institutionalized? Hindi pa. Oo. And then, so marami kang natutunan doon sa pag-attend mo ng mga... po. Pero at that time, hindi ka pa decided to get the social work. So, ano ang realization mo at that time? Huwag mo na yung social work. Oo, at that time lang. Yun po, siguro. Kasi hindi din, nung time po talaga, literal na kahit po yung social work profession, hindi ko din po siya alam. Naisip, oo. Ang something lang na gusto ko talaga, ang realization ko lang dun, is yung importance po na yung family ay may part sa kung ano yung nare-receive din nila. Kasi kami, nakaka-receive kami, pero dapat, conditional nga po, diba? May bibigay ka din. Yung responsibility, social responsibility mo. Yung nag-give back ka din sa community, naglilinis din kami. Parang it's something na, ang ganda naman, hindi lang namin sasabihin na, ay umasa lang kami dito. Naging dependent lang kami dito So, sa program. Kung nag-attend ka ng FDS, ito mga fellow social workers, inspiring social workers, kung nag-attend ka ng FDS, after the session, babalik ka sa bahay. Opo. Paano mo siya itinuturo o isinishare sa mga magulang mo yung learnings mo doon? Kasi napakinggan mo yung stories ng mga matatanda, pero ikaw bata, ikaw lang ang nandoon while your parents are away working, taking care of your younger siblings. But then again, pagbalik mo ng bahay, marami kang learnings. Yes. So, paano mo ito sinishare na dapat ikaw ito, ikaw ito pa? Paano mo? May nangyari bang gano'n? Ay, siguro po, una may mga modules po kami. Tapos dun sa modules na yun, kunwari may question ganito, ganito mama yung yung natutunan ko dito. Ito yung nasabi sa amin kanina. Okay. Tapos ako po kasi, sanay ako mag-note. Iyo. Talagang note-taking ang edge ko. Tapos ayan, sasabihin ko, alam mo, ganito, ganyan. Tapos minsan, may mga time na magde-debate pa kami na, paano ganito, paano nga? Kasi may isang time po noon, tungkol po yun sa victim blaming. Okay, oo. Ayan. Tapos, parang about siya sa, parang isang sensitive case na dapat hindi mo mabiblame si victim. Tapos nag-ano pa kami nun, kasi kasalanan naman yung ganito, ganyan. Tapos hindi, kasi ganito ang sinabi. Parang, in a way, yung sharing po namin, makikita mo din yung perspective ba ng parents, lalo pag mga conservative families, makikita mo yung mga nila, yung mga pinaninindigan din sa buhay, yung mga stands. Tapos parang sa amin po, nagiging way din yun to bond. Yeah, tapos, ayan, nasi-share ko po kung ano yung natutunan ko. Sana lang na hindi masyado magulo ako magkwento noon sa kanila. Pero how was it with your parents after your sharing? May na-improve ba sa ini-expect doon ng program with the family and through you? Ikaw na nga, parang ikaw ang naging educator nila. Ikaw ang beneficiary pero actually ikaw ang naging teacher.
So, parang kakaiba. Po, Oh. pare-pareho lang naman po kami kasi it's not like every time naman po ako ang pumupunta. Madalas naman si mama. Siya din naman nag-educate sa amin. But during those time po, sa family po namin talaga, very open na kung ano yung nalilesson. And like, kung isang bagay na hindi namin kakasundo this time about dito sa certain topic na to, the next time, i-apply na namin tong na-lesson na to. Okay. Kasi ganito nga, di ba na ano na natin to, na-discuss nga to dati sa 4Ps, ganito yung nasabi sa atin. And the next time, alam nyo na kung paano dapat i-approach yung isang situation. And that is for your mother. For us din. What about the father? Yung tatay mo? Actually po, si Papa kasi is mostly nasa dayo po talaga siya. Oo, so paano mo pina-realize na Papa, you are also important in the program of Pantawid? Yeah, siguro po my father naman kasi is very responsible naman siya sa akin. So sa akin naman, yung part niya talaga na to provide for us. And lahat naman po siguro na nakikita ako kay Papa is, well, hindi ko naman po masasabi na may i-add pa ako sa kanya. Kasi every time na may FDS naman, and i-share namin sa kanya, he listens well. He listens attentively. And ginagawa niya din po yun. Lalo po yung halimbawa sa mga livelihood, kunwari, tapos yung sa parenting, ganun po si Papa kasi. Pag mo siya, kwento mo sa kanya yung ganito, and afterwards, makikita mo na yun sa kanya, nag-manifest sa kanya yung mga sinabi. And talagang open din po siya sa pagtanggap ng mga opinions and mga suggestions, ganyan. So, ibig sabihin, with your attendance or participation sa Pantawid program during the FDS, nakapag-improve pa ito ng family. Po. Ikaw lang ba ang may yung gumawa nito? O ikaw lang ba ang nag-attend na bata? I think hindi na. O mayroon din pa na mga bata na kasing katulad? Meron din naman pong iba. Meron ding iba. Kasi depende din naman po sa circumstances. Tsaka dito po sa, di ba po meron din naman tayong mga child grantees, mga ganun po. So bali, I know naman po na madami po na mga bata din na nag-a-attend. And I think ganun din po ang masasabi. Ikaw ang unang beneficiary? Kami po nung kapatid. Kapatid mo. Pangalawa, ang kapatid mo at saka ikaw. Okay. So, yung kapatid mo hindi nag-a-attend? Siya po, nag-a-attend din po siya. Nag-a-attend din? Pag wala ka? Oo. O kayong dalawa? Nung time po kasi na nasa BU na ako nun, syempre, nag-school po ako. busy and yung mga po kasi ng FDS is mga within 9 o'clock a.m. Yung mga time na nasa school talaga ako. Kami po sa Panay po ipababalik. So kailangan ng ibang mag-a-attend. Siya po yung mag-a-attend. Ilang taon na yung kapatid mo? Ngayon po 21. 20. Mas panganay ka, no? Opo. Oo. Sige, balik tayo sa social work. Ngayon, after all those experiences, beneficiary ka ng Pantawid, and experiences at attending the sessions. Siyempre, may mga training, di ba? May mga sessions na may mga parenting. Oo. So, sa maagang pagkamulat mo doon sa mga sessions na yon, naging kabisado mo na kung ano mga problema ng ibang tao. Siguro, paano ka ngayon na-inspire na kumuha nitong social work profession natin? Yeah. Aside po kasi dun sir sa sinasabi niyo po na nakikita ko na nga din yung realities sa pamilya, mga ganong bagay. Nung senior high school po kasi ako, may teacher po ako na social worker po siya. Oh, talaga? Yes po. Sa high school? Sa senior high school po, sa Anislag National. Anislag, okay. Tapos, dahil nga social worker siya and ako po, nag-take po ako ng humanities and social sciences, use na track po. Tapos, dahil po parang gusto niya na maibigay sa amin yung experience nung inilelesson niya, dapat ma-apply namin. Binigyan niya kami ng mga chance na mag-visit ng social welfare agencies, mag-conduct ng mga community outreach, mga activities. Tapos, nag-interview din po kami nun sa mga marginalized communities. And yung experience po na yun po talaga yung nagpalalim din ng interest ko sa social work. Kasi talagang makikita nyo po first hand yung impact ni social work dun sa mga communities na yun. Lalo po dun sa, may in-interview po kami isang community na severely affected po siya dati ng Mayon volcano eruption. Tapos,
kinailangan po namin na interview sila, ano ba yung naging roles nila social worker. Ito yung high para school, sa ano? kanila. Oo. Yes po, senior Okay. high school pa lang po siya. And with that po, ang ganda po nung nakuha na din namin sa kanilang data na ganito pala yung reality ng social work. Although, ang tingin lang ng iba, tagabigayan ng sardinas, tagabigayan ng relief foods. Oo. Pero, dun sa mata ng mga tao na yun, hindi. Kasi sila yung nandun nung pakiramdam nila, wala Actual silang nila, hihingan oo. ng tulong. Yung Nandun mga siya. social workers, yung present nung time na parang ang utak nila gulong-gulo na sa disaster. Oo. Ang ganda po. And then, And then yun po, sir, talagang, nung una, ang dami din po na parang doubt. Kukunin ko ba talaga tong course na to? Kasi laging... humanities at saka social work, ano? Oo. Humanities po. Kasi po, yun po sa case, nagkaroon din po kami ng community outreach po. Yung isa po is sa elderlies ng Anislag. Nanislag. Yes po. And nag-gather po yung mga elderly ng Anislag. And ang ganda niya pong experience. Masaya. Kahit po, yung buong process po kasi, involved po kami mula sa coordination, pakikipag-collaborate, dun Hanggang sa activity na mismo. Hanggang sa mismong activity, buong program. Sa amin po siya. Kaya, nung nandun po kami, tapos, di ba po yung fulfillment, Yeah. na makikita mo yung mga elderly. Tapos, nag-thank you sila sa amin. Tapos, matagal na daw nilang hindi na-experience yung ganun. Parang, ang saya lang po sa feeling. Ang gaan niya sa pakiramdam. So, do you consider this as your inspiration before the decision to be to get the social work Yes, profession? Po, sir. Yan po talaga, sir, ang parang Nag-una. naka-foundation din. Oo. Kung bakit tinursukot yung Oo. social work. Yung experience na yon with the outreach with the elderly Yes. and your Marginalized as bilang a member of the Pantawid. Yes po. Okay. So, ayan, Ma'am Gemma, success story. No? Ma'am Roslyn, success story from Pantawid. No? Talagang nakapagpa-improve tayo ng napakadaming buhay at isa na doon si Sheena. And marami pa sa kanila at sa buong Pilipinas. Kita naman natin yon. At hindi lang basta-basta. High caliber. Top 1. Bibihira yan. Top 1 yan. At bio yan. Bio ako eh. No, alumni ko na to eh. Kasama na namin sa alumni. Oo. Member na siya ng alumni ngayon. So, oo. At anyway, punta tayo sa social work. Nung kinukuha mo ang social work profession, first year, ano ang iyong kwento? First year. First year ko po ng social work. Grabe ang roller coaster po talaga siya. Andun ka kasi sa part na nagta-transition ka pa lang high school ka, tapos biglang college ka na. Tapos college ka na, online pa. Parang pandemic pa po. Parang 2020. lahat na lang, sabay-sabay. Yun nga po, yung ko kanina, very low-key lang ako. Tapos sobrang low-key ko po, hindi po ako nagsa-social media. And may sariling cellphone po ako nun, pero nabili ko siya grade 12 na. Unang cellphone ko grade 12. Tapos pag first year college ko, sira na siya. Parang lahat sa gadget, wala na. Wala, okay. Parang paakyat pa lang ako ng bundok. Yung cellphone ko, patay na. Parang Patay. ganun po siya. Oo. Nag-shutdown siya ng mag-isa. Yung pag-akyat mo ng bundok, And malayo akyat ako ba? ng Lakad lang ito? Lakad lang po. Oo, gaano kalayo? Nasa tuktok ka ng bundok kasi Oo, mag-signal. opo, kailangan ng signal. Oo. Eh kapag maulan pa, wala nang signal. So, akala ko po hindi ko masusurvive yun kasi hirap na hirap akong mag-adjust sa transition ng mag-high school to college. Face-to-face to online. Face-to-face to online. Tapos, wala nang interaction with your classmates. Yun nga po, sadyang hindi talaga ako sanay noon ng online. Hirap na hirap ako mag-reach out. Hirap na hirap ako mag-seek help. At hirap na hirap ako mag-open up sa family ko. Nahirapan na talaga ako. Parang ganun. So, Talagang, paano mo ito nalampasan? Ditong first year na to, pandemic, yung, hinahirapan ka kamo sa lahat, signal, gadget, yes po, actually, sa financial pa po, sir. financial, okay. Oo. So, nung time na po na yun, aside din po sa mga external resources na nakukuha namin, sa financially po, nag-ano po ako noon.
hog racing. Hog racing. Nag-RTW po. Tapos talaga. may mga ano po ako, may mga gulayan. Gulayan. Kapag hapon, ililibot ko na siya sa community Okay. namin para... Ikaw ba nagtatanim din itong gulay? Ay, hindi po. Ikaw lang ang taga... Binibili ko din po siya. Tapos, binibili. syempre, Tapos patubo ng opo, konti. para naman po may at least madadagdag. Okay. Tapos, ayun, nagkaroon po ako na parang mini stall po kami na ano na... Sa market. Ano po, doon lang sa... Maliit na community lang po. Oo, parang merkado. Oo. So, bali, maliit na fishbowl, parang street food stall lang. Mga And ikaw din mismo ang nagpiprepare ng mga... Opo. So, bali, nakakatawa nga po nun kasi, syempre, mga alas 12, doon ka sa tindahan. Oo. May halo-halo. Oo. Ikaw? Ano din? Halo-halo din. Ano pa po yung wala kaming ice crusher. Talagang ano man. Yung matigas, yung bakal. Oo. O, tapos, alauna may klase ka na, akyat ka ng bundok. Online. Tapos, alas 3, tapos ng klase mo, baba ka naman, balik ka doon. Ganun po ang ano namin nun. Pero, happy naman po ako nung ginagawa ko. Kasi kasama ko din doon yung mga pinsan ko po. Bali, tatlo kasi kami. Okay. Tatlong babaeng College. pinsan. College din. Opo, that time po, senior high school pa lang po sila. No? Tapos, doon kayo nag-go-online sa bundok. opo, sunod-sunod po kami dyan para kaming mga Oo. Ayan. Tapos, siguro naman po emotionally, talagang din po ako, nag-try ako na maging resilient talaga. Kasi, feeling ko nun, kapag sinukuan ko yun, damay lahat. Damay ang family mo, damay ang future mo. Kaya talagang, sabi ko, kakayanin ko na lang. Kahit na pakiramdam ko po, nalileft behind na ako sa lesson. Kasi, ang tataas na nung alam nila. Tapos ako, nagsisimula pa lang ako, parang pre-exposure lang naman yung alam ko sa social work. Tapos that time, hindi pa ako makahabol kasi parang robot na yung nagdi-discuss. Sir. Pero ang ginawa ko po yun, sir, tuwing halimbawa may mga activity, hindi ako makahabol. Nagde-text po talaga ako sa mga professor. Mabuti na lang po talaga. Yung mga professor ko po, is very responsive po sila. Yes, oo. Lalo po, for example po, si Ma'am Joy. May time po nag ako na, Ma'am, pa-comment naman po dito sa kasi hindi ko po nagigets yung ginagawa ko. Mabuti na, nagko-comment po talaga siya. Like, hindi po ako nahirapan sa mga feedbacking, mga ganun po. And, in a way, talagang malaki po yung impact niya sa akin. Kasi alam ko na, kahit papaano, makakahingi ako ng tulong sa kanila kapag Sige. Okay sa professor, sa level ng yung mga classmates, Siyempre sila laging present. Opo. Ang iba, they have all the needed resources. At ikaw, ito talagang kailangan mong paghirapan ang lahat. So, mayroon bang feelings of, parang comparison Yes, si Sheena with others during that time? In a way, parang may feeling din na sana may space din ako para mag-aral ng walang distraction. Na sana yung cellphone ko hindi basta na lang namamatay habang nasa kalagitnaan ka ng klase. Pero yung naman po sa classmate ko is very grateful po talaga ako sa kanila kasi that time nag-chat po sila sa akin, may kailangan ka ba? Nawalan ka ba ng load? Hindi po ako parang aware sila sa situation mo. Opo. Alam nila na ikaw ay yung karamihan naman po sa kanila parang ganun po. Hindi po ako nahirapan makipag-connect din sa kanila. Connect ko. Kasi, in a way, parang yung kahit hindi kami nagkikita in person, yung care, nandun yung level of warmth. Kaya, kinaya po, kasi hindi naman ako mag-isa kahit pa paano. I know na may support. So, from first year, medyo naka-adjust ka. Okay? Opo. Kasi, Delikado pero... delikado kasi nasa adjustment period dahil doon sa technology and then COVID, lahat ang challenge matindi. Internet connection, pati yung pambayad sa internet. Kailangan mo nang kumayod bago ka makapagpabili ng load. Ihirap, Oo, parang bakit pasan mo ang daigdig? Opo. Di ba? Tapos, yun, yung inaalagaan ko nung baboy. Kailangan ko nag-alaga ka pa rin ng baboy? Opo. Tapos, heartbreaking po yun sa akin, sir. Siyempre, kailangan ko ng panggastos. Pero kailangan ko din ipagbili yung 2 baboy ko. Ay, parang,
ang Tears. sama ng loob ko. Kasi pinalaki mo, no? Opo. Oo, pagkatapos Kaya ang ginawa ko po noon, pagbibili na yun, umalis ako ng bahay, ipabili nyo na yan ako. Doon muna ako sa tita ko. Bumalik ako after 1 week na lang. para magamit, ano? Opo, kasi iba talaga yung gastos. Pero Bicol University is a public university. Yes po, Maliit wala lang po naman siyang ang- pagdating po sa gastusin naman, wala naman po kami kasi tuition. Siguro sa ano lang po, yung sa pag-load. Tapos Sa load lang. kailangan ko po talaga ng cellphone no, na maayos yung gadget na Paano mo napalitan itong cellphone na nalulubat at na pinagbili ko po. ang baboy, yung baboy, nang dahil sa baboy. Ang baboy Oo, ko po. dahil sa baboy. So, anong pakiramdam ng isang Sheena na naglalako, nagtitinda para kumita, makatulong sa eskwela? At that time po, in-enjoy ko lang din po talaga siya. Kasi siguro kapag, nakadepende din kasi siya sa mindset mo po. Kapag tinignan mo na negative way, ang hirap niya. Kasi hindi naman po kami, hindi naman kami parang urban community. Rural. Rural. Nasa pupuntahan mo, mga bundok. Alam ko Ang yun. mga bahay na pupuntahan mo, ang lalayo. Lalakad ka, wala kang Opo. katabi. Pero sobrang natutuwa po ako kasi kapag naglilibot po ako, ang dami ko pong chances para makamit ng iba-ibang tao. And with that po, parang yung connection ko din po, nag-i-expand. Ang dami ko pong nakukuha sa kanila. Uy, mabuti ka pa, ganito, ganyan. Yung anak ko ayaw na maglibot kasi dalaga na daw. Nagtatawa-tawa na po kami niyan. Tapos, the next time, alam na nila na, ay, may business ako sa baba. Ang gagawin nila, pupunta na sila doon kapag may mga time na alam ko may may tindahan ka na ganito, ganyan. Ang laking tulong niya po doon sa business din na paglilibot. Oo, so itong mga customer mo, Opo. pupunta na doon sa iyong merkado. Market, magandang strategy na. So pwede ka pala maging businessman. Bukod sa social work, no? Medyo may People-oriented na tayo, marami kang marketing strategy na magagawa, marami kang customer. Opo. Ayan, handa sila yan. Oh, anyway, sige, you survive with the first year, second year. Second year po, ganun pa din yung situation, online pa. Online pa rin. Pero siguro ang pinakamalala po doon ay yung battery exam. Oh, okay. Oo, yeah. Ang malala pa po, hindi po ako masyadong nagbasa ng background ni social work Oh, yeah. department. Department. So, hindi ko po alam na may battery exam. Mm-mm. So, nalaman ko lang po siya. And na nung first year. May battery exam pala. Ano ba itong kinuha kong course? Ba't may battery exam? Tapos, grabe po, sir, yung takot. Paano kung hindi ko mapasahan? Kasi, ang daming area din ang iti-take mo sa battery Yes, exam. oo. Kasi, Qualifying yun for iniisip teacher. ko, mas mahirap pa ata. Battery exam. Bugbog po talaga dun sa battery exam. Lalo ang BU, grabe. Yan yung trademark ng Bicol University. Oo. Pag po namin yung exam, iba po talaga siya. Talagang inuubos niya yung, na-drain niya talaga yung utak ko. Sobra. Yung 3 araw na exam na yun, kada uwi ko talagang, wala, hangin na lang ata ang lawan ng utak ko. Pero mabuti na lang po, yung batch namin ay 100% yung nakapasa doon. Kaya sobrang po talaga ng batch namin. Yung 100% na yon, sa tingin mo, ano yung nakita mong parang indicators? Why 100%? Ako, You know naman that it is online. So may mga online subjects kayo, di ba? Online class. Online pero yung battery exam nyo, face-to-face. face-to-face. Yes po. So ano yung nag-trigger sa 100%? Para sa akin, sir, siguro ang pinaka-trademark ng batch namin. Walang pabayaan po talaga. So, do you have, mayroon ba kayong means, halimbawa, chat group na Yes po, meron po. doon kayo nag-sharing Yes ng... po, sir. Meron po kaming group chat. Meron pong sa group chat po na, ito, may ako dito, may mga tig-compile akong reviewer, pwede sharing. nitong basahin. Oo. Tapos may mga time po na like gabi na, ano tayo, Jimmy tayo, mag-review tayo online. Okay. Ganun po. Parang, So sa gabi, andun ka din sa bundok? nung time po na yun, umuwi na po ako nun sa tita ko. Kasi Dito na. May signal na sa Kamalig. Sa ano po yun, sa Daraga. Daraga. Opo. Bali pa ganun po, mag-gymit po kami hanggang kahit mga 11 o'clock na, 12 o'clock na. Tapos nag-sharing lang po kami. Wala pong time siguro na nagdanong ako, tapos na-reject ang hinayaan na lang. Wala pong ganun, sir. Sa batch po namin talagang Tulungan. kapag may kailangan ka, sabi ka lang. Kapag may need ka, bibigyan kita kung meron naman ako. So kung ba ito yung unity ninyo. Talagang very po ang batch namin. Tsaka yung very eager kayo.
Yung value na parang determined kayo na we want this Yes po, sir. despite of difficulties. Talagang, grabe din po yung pinagdaanan ng batch namin. So, kaya very nakaka-proud din po talaga na parang sa lahat ng time na yon 100% kami na. Yes. Oo, bio yan. Bio yan. Alright. Second sem, pinaka-challenge dyan ay second year yung battery exam. Now you pass it completely, 100%. Third year, ano yung medyo Third malapit year. na? Pagdating ng third year, doon na po si face-to-face. Yeah, okay, face to face. Yung sa akin naman po, sir, medyo gumaan yung face-to-face. Kasi, mahalaga din po sa akin, sir, na nakakapag-interact kami. Oo. Na talaga. Kasi, kahit papaano naman, meron ka pa rin mga boundaries kapag iba ang boundary mo kapag nasa online ka. And iba din yung, minsan, nakakakaba mag-reach out kapag online. Lalo, ako po, halimbawa, masin mo ng matagal-tagal, parang, hala, baka naiinis na sa akin to, ganyan po. Ang daming pag-overthink na nararamdaman ko. Pero, although hindi naman po talaga sila ganun, sadyang iba lang po kapag may interaction na talaga kayo. Kasi, nakikilala mo na talaga sila. And, sobrang gandang experience po sa akin yung field observation. Oh, for casework. Yes. Casework. Siguro, nung una po, na-assign ako sa Children International. CI. FO1. Doon po, more on, po kasi kami nung mga lessons sa mga beneficiaries. Tapos, FO2, dito po kami sa Manila. Saan? Sa iba-ibang tour po kasi yun. Nag-tour. FO2. Teka, maybe. Anong year yun? Third year po. Anong year? 2022. 2022, okay. Opo. Okay, Manila, oo. Usually, ang third year, may field trip na kasi. Opo. May field trip yan. Talagang May enjoy mo talagang ang field ganda trip. po ni Ano? Sir. Oo. Lalo po, sir, yung isang napuntahan namin doon na isang center po. Anong center na yun? Si Molave Youth. Quezon City. Yes po. Sobrang fulfilling po yung experience. Kasi makikita mo talaga yung change na nagagawa sa kanila. Lalo, kahit po binabasa lang namin yung mga note nila dun sa gilid or the way na kung paano sila mag-interact sa amin. And yung nagkaroon po sila mga testimonies sa kung ano sila dati, before sila sa center. Parang yung term po na sinabi ng isang bata doon na magtuloy pa sana yung mga social workers sa kung ano yung pinaglalaban nila. Kasi sa bawat time na may social worker na tumutulong sa kanila, may isang buhay na nababago. And yun po talaga yung very... Striking. Yes po, sir. Talagang iba yung pakiramdam na naririnig mo mismo sa isang tao Testimony. na nabago ng social worker. Na ito yung nangyari sa akin. Kaya sana huwag kayong sumuko sa ganyan. Kasi talagang sa social work naman, ang daming tao na papasakin. Oo, totoo. Yan ang story. So, was there a reflection from your youngest experience doon sa scenario na nagpunta kayo, narinig mo sa ibang bata yung kwento na similar sa buhay mo except that hindi sila ay mga in conflict with the law. Pero some of the stories went through nitong mga bata, same sa'yo din, yung agony. Narinig mo. So, nagpatibay ba yon sa iyong talagang maganda itong social work? Talagang gusto ko talaga tapusin to. Yes po, sir. Oo. Talagang iba yung pakiramdam mo na sana one day, parang yung thought mo na, one day, sana ganun din ang magawa kong impact sa mga taong makakasama ko, makakasalubong ko sa buhay. Ganun po yung, yung thought na parang na-engrave sa akin nung time na yun. Wow, okay. Sige, third year, fourth year. Ito na. Ayan, si fourth Ano year. kaya yung fourth year na yan? Si fourth year po, field instruction. Instruction. Ayan. 3 months. Yes po. Field instruction 1 ko po ay sa Kasamiyan ni Sir Kasamiyan ni Sorsogon. NGO po Pamilyar, siya oo. na residential. Yun po ang masasabi kong nagpabago sa akin totally sa social work profession. Kwento mo sa amin. Totally. Kwento mo nga sa mga nanonood sa atin. Si Kasamihan ni Sir Sogon po kasi, yung mga bata doon, talagang yung mga kwento ng buhay nila, nabago niya po talaga yung perspective ko sa buhay. Yung parang,
ano ba yan, nagreklamo pa ako sa buhay ko na ganito, ganyan. Pero may mas malala pa pala, pero nadadala nila yung buhay nila in a very, manner. Ang bubuti ng mga bata. Sobrang po talaga ako dun sa mga bata na yun. Like, You see yourself. yes po. You see yourself doon sa situation nila. That you have, well, accepted naman natin na yung lackings. But itong mga bata na to, may mga certain experiences in the past. But still, they are there. They are strong po talaga and very resilient po talaga sila. And every time na mag-visit ako sa family nila, makikita mo po, halimbawa po, sir, may time na vacation, kaya uuwi sila sa family nila, and makikita mo kung gaano sila ka-excited, tapos makikita mo din yung parents nila kung gaano sila ka-excited na makita yung mga anak nila. And yung essence po ng family na nila, sobrang ganda sa feeling na kahit ang hirap ng situation nila, buong-buo sila. And doon naman po sa ibang bata, may mga parang ang hirap na po ng situation nila na parang para sa isang bata, ang bigat niyang maranasan. And mapapaano ka na lang talaga, dapat maging grateful ka sa buhay mo kasi maraming bata, maraming mga iba na wini-wish na sana ganyan din sa kanila yung buhay. Sa ganyan din sa iyo ang buhay nila. Parang ganun po sir. Life-changing po sa akin si Kasamiyan. Sa residential, complete package of services ang binibigay. Opo, sa amin. Sa external side, yung wala sa residential, ito lang ang kanila. Pero gumagawa pa sila ng hindi maganda. Di ba? Minsan itong mga nasa labas, naiinggit pa na gusto nila pumunta dito sa loob to avail all the benefits. Kaya lang siyempre may parameters, may guidelines. Hindi naman po pwede. But nung nakita mo yon, field practice ka eh. Oo, field practice ka. So, ano yung case study mo sa sarili mo? Case study ko sa sarili ko. Alam mo po sir, siguro startin ko muna sa pagdating ko po doon, dala ko pa rin sobrang mahihain pa rin ako doon po sir. Mahihain ka pa rin? Pagdating ko po doon, ang unang approach ko ay maging tahimik lang sa gilid. Okay, observe. Siguro 2 araw lang akong ganun. Kasi after that, mababago ka ng environment mo. Doon ko po nakita kung gaano kahalaga yung environment mo sa pagkatao mo. And that time po, in-encourage nila ako mag-grow. Like, parang in a way, andito ako para mag-create ng change, para ma-impact yung buhay nila. Pero umuwi po ako na ako ang laki ng nabago. Parang iba yung impact nila sa akin din. Like, from very mahiyain to nag-host mo dun. Tapos ayan, kapag may may mga nag-outreach kasi madami pong nag-outreach lalo nung December. Ayan na, ako na yung mag-MC, ganyan po. Kasi yung supervisor din po namin, very encouraging din po siya. Talagang ipaparana sa iyo. Opo, ipinaranas nila sa akin. And for me, sila yung naging way para makilala ko din yung ibang ako pala. Mayroon pa palang ibang side. Another side of maging mahiyain. Like, you have the strength. You have the knowledge eh. Ang medyo, ang sinasabi mo mula kanina nag-uusap tayo pa. Ang sinasabi mo, nasa reserve ka. Yes, hindi mo naisip yung positive strength na mayroon ka. Very talaga ako, sir. Pero, nung nandun po ako, nakita ako na ang dami pa pala kong kayang gawin. Na hindi ko nagagawa kasi nahihiya ako. Yes. Nung nandun po ako, sir, lahat ng insecurities ko, ginawa nilang strength. Yes. Kahit nga po, sir, ang ngipin ko, sabi ko, na-insecure ako sa ngipin ko, hindi ate. Yung time daw na like, ayaw mong ngumiti kasi yung ngipin mo, ayaw mo sa ngipin mo. Pero sabi nga supervisor ko po, yung para sa iyo insecurity mo yan, pero para sa amin, hindi. Yan yung ikaw, yan yung nakakapagpasaya din sa amin. Pero ang ganda niya po sa feeling. Yung appreciation, yes, yung acceptance. Siyempre, mawawala yung feeling of insecurities mo doon kasi, okay naman pala ako eh. Di ba? Talagang
parang buong time na nandun ako sa classroom, lahat ng positive na perspective, yun yung nandun sa akin. Talagang punong-puno ako ng pag-asa sa buhay. Ang saya, ayaw ko na umalis dito. Ganun po yung thought. Nung paalis na po ako talagang, gusto ko pa bang umalis? Or dito na lang ako? Parang ganun. Kasi 3 months yun. Opo, 3 buwan So, din. nabago ang buhay mo. In a way na parang confident ka na. Doon nag-start ang inyong confidence Tapos sa yung buhay. ano din po talaga, yung grabing love sa profession. Lalo pag tinitingnan ko nun yung supervisor namin, and nakikita ako kung gaano din talaga siyang the way na magsalita siya, empowering, yung mga bata na nababago niya yung life. Sa dami-dami ba naman ang hinawa? Girls yun, eh. All boys po. Si Boys. si Oo, Cousin. kasama. Oo. Tapos, yung nagkakaroon pa ako ng chances na makapag-connect din sa iba-ibang social workers doon. Kasi, binibigyan niya po kami ng opportunities na sumama kayo dito sa seminar na to. Ganun po. Parang, in a way, yung ano po, hindi lang siya more on sa intrapersonal, pati po yung interpersonal skills ko, yung knowledge din na nagiging. Talagang, pati ang pag-case study po namin, kahit ilang pages na yan, i-check niya talaga yan lahat. Talagang dapat attention to detail. And parang yung competency, nagiging mas improved po habang nandun ka. And yes, yun po talagang emotional. Casework pa lang yun. Casework. Oo. May group work kayo yun kasama. Opo. Ang ganda nga po ng group work namin nun kasi. Ano ba ang kwento natin sa group work? Ayan, sa group work naman po namin, nagkaroon po kami ng isang, parang, pumunta kami ng dagat. Nagkaroon kami ng team building kasama ng mga bata. Pero nakaano naman po siya sa, like, needs assessment. So, ang para sa mga bata, gusto nila na mas mapalapit sa mga kasamahan nila. Kasi there are times na parang pakiramdam nila, nagiging malayo na sila. Kasi syempre, matagal na din sila doon. So, ayun, naisipan po namin na magkaroon ng time naman outside to enjoy, para mag-team building. Talagang ang saya po ng mga bata. Wow. Nakikita mo. Marami ito sila, mga bata. 22 po silang bata. And ikaw, ilan kayo doon na na-assign sa kasamayan? Bale, 4 po kami. Apat. 4 po kami, pero 2 po galing sa Belen ibang school. Foundation po. Opo. Yung malapit po sa BU. Tapos, So, 2 kayo pero na yung kami nakatungtong. po na, ano po, OJT. Opo. Kami po yung nag-facilitate nun. And sobrang ganda po ng experience. Sa akin lalo na, pagdating dun sa pag-manage, magmula sa paggawa ng proposal, mga letter, kasi ibibigay mo yun kay Father, kailangan po na i-check mo na ni Father lahat. Pero sobrang supportive naman po sa amin si Father. Talagang chinek niya, tinignan niya kung feasible ba, kung tama ba, kung angkop. And after that, sinupport niya po yung project namin. And talagang na-enjoy naman ng mga bata. Okay. Anong project yung... Ano po siya, Urugmahan sa Kasa ang title po. Urugmahan sa Kasa. So, socialization. Po. Actually, meron po sana pa yung part 2 kasi hindi na siya natuloy kasi grabe na po yung pag-ulanan sa social. Alright. So, casework, group work. Ito ang pinakamaganda. Yung community organizing. Kasi ito yung iyong community. Ang nakinalakihan, ikaw na ito, bumabalik ka ngayon sa community. In different community nga lang. So, kwento mo yung experience natin dyan. Sa community organizing naman po, na-assign po kami sa Ilaor Norte. Norte. UAS po siya. So, nabigla po ako kasi rural community ako. Kalahi Seeds po ako na-assign noon. So, rural community ako, pero napunta kami sa parang semi-urban na community. Parang, ang hirap po para sa akin na magkadikit-dikit ang mga bahay. Ang lapit naman, parang ganun. Tapos, paglabas mo bahay, puro bahay, parang ganun po. Parang, nung una po, nahirapan ako mag-adjust. Na, syempre, matutulog kami sa barangay hall. Kasi hindi naman kami pwede uwi. Pagbaba namin, bahay. Tapos, road. Parang, ang hirap. Yun po ang unang ano ko. Pero, iba din po talaga yung pag yung kasama ko po noon is very naman po, supportive din po sa akin. And kami po mismo na 2 talagang kami pong 3. So maganda naman po yung way na pag delegate ng mga gawain. And
kahit po ang daming nakalatag nun, like proposals, dapat may tangible project ka, Yeah. ayan, dapat may needs assessment ka, nagawan po namin siya ng paraan, sir. So, isang experience po namin doon ay yung unang proposal namin. Kasi kami po ay naatasan na gumawa ng organization sa barangay. So, ang ano po yun ay para sa children. Okay. Children's organization. Children's so, sa amin, yung BCO na matagal nang namatay sa barangay, kailangan buhayin namin Oh, yun. okay. And so, parang pakiramdam po namin, nakaka-overwhelmed din kasi dapat maayos to, dapat makasecure kami ng budget. Pero that time po, nag-present po kami, sir, nung para nga sa paggawa ng BCO. Ang presentation po namin, isasama namin siya sa training din. So, bali, nag-present po kami sa barangay officials. And may bumisita din po noon na isang parang counselor po. And sinupport po nila yung project namin. Talaga. So, in-implement nyo, and then, ano yung success ng project? Po kami ng resource speaker from Tabaco po. Tapos, ayan, ang daming bata na pumunta. Actually po, hindi din namin in-expect na ganun kadaming bata yung darating kasi although ang nilagay po namin sa participants talaga is 50. Pero ang dami pa rin po, parang... Nas dumami. Nasa din naman po. Yung 50 po kasi is maximum na yun. Pero ang dami po nung dumating. And yung barangay po, sinasalo po nila kapag parang parang feeling namin, nung time na yun kasi pupuntahan na namin si Kap ng mga 8:00 na ng gabi. Kap, wala pa po kaming sakayan para bukas ng mga gamit, ganito po. Kasi yung mga upuan po, Kap, yung magluluto po ng lunch, parang ganun po. Si Kapitan po doon is very naman po sa amin. Talagang tumutulong po siya. And namobilize po talaga namin yung community nun kasi yung mga BHW, ate, patulong po kayo mag-distribute nitong mga materials natin, mga invitation natin. Tapos, punta kami sa mga tanod, kuya, punta kami sa Kabaangan, tulungan po kayo magbigay nitong ganitong mga materials natin para maimbitahan yung mga bata. Tapos, magbibigay pa kasi kami ng parents permit, ng ganun po. Ang dami po niyang So, in other words, lahat ng mga activities, yes po. hanggang sa ma-accomplish at maging successful, nagawa lahat. Opo, Because of yung inspired kayo eh. Feeling ka parang nagkikwento ka na. Parang sobrang inspired mo sa yung ginagawa, no? Sige. So, natapos ang casework, group work, and community organizing. May research pa nga kayo eh. Opo. Oo. Anong research topic mo? Parenting styles po of Gen Z teenage mothers. Okay, brief lang. Ano ang pinaka-glimpse ng research? So, si parenting styles po ay ina-identify niya kung anong klaseng parenting style yung ini-employ ni mga teenage mothers. Yung mga age po nila that time, halimbawa nasa, below 17, pero Gen Z na po siya, which is mga 1997 ata na pinanganak. So, nung po na yun, yung naging parang inspiration namin is kasi sinasabi na ang mga Gen Z ay hindi magaling na parents. Like, sa iba lang naman, hindi naman po generalized. Pero for some, tinitingnan nila na parang mga pabayang parents, mga dependent din na parents. So that time, yung research po namin, na find out naman niya na most of the Gen Z teenage mothers, hindi naman nagpapabaya. although hindi po siya generalizable kasi siya, qualitative. So doon lang sa hawak namin na 15 cases, halos lahat po ay authoritative naman po, which is good po na indication para sa mga Gen Z teenage mothers po. Mayroon pang pattern yan from the past eh. May influence from the past eh. Bicol yan eh. Authoritative yan eh. Oo. Anyway, sige. Maganda yung research na yan. Ituloy mo yan. Moving on tayo. Ito na. Graduation na. Natapos mo na. Okay? Ano ang feeling mo na natapos mo lahat? Nakagraduate ka? Ayan. After all the challenge and agonies na yun na napakahirap sa pag yung i-assess ang buhay ng isang Sheena, ang hirap ng pinagdaanan. Pero ito na siya ngayon. Papasok na sa stage. Ano ang pakiramdam nung natapos na lahat yun? Sobrang saya po, sir. Pero also, kasi nung time na yun,
parang hindi na lang graduation ang iniisip mo. Ang iniisip ko after graduation. After graduation, ha? Yes po, parang Yung board na yon, board Opo. exam. kaya paano pagkatapos ng graduation kailangan makapag-prepare ako para sa board exam na. Kanino mo inaalay pala yung iyong graduation Yeah, of course certificate o course? Po, unang-una talaga sa parents ko po. Yes, kasi throughout, hindi po talaga sila pumalya sa akin. Like, ako pasok ko na, pero sila, hindi, tatapusin mo yan. Kung gusto mo talaga yan, tapusin mo yan. Tulungan ka namin. Ganyan. Ayun, very good. Ganun po talaga. Oo, nung nandun ang parents mo, kasama mo nang pumapaso, anong sabi sa'yo ng parents mo? Puro lang po kami tawa. Nadadahanan po kami kasi nahulog yung eyelashes. Pero, yun po, nag-thank you po talaga ako sa kanila. Kasi, kahit po naglalakad ganun, parang gusto ko umiyak, pero hindi naman po kami sanay na mag-intimate sa family na parang, thank you. Gano'n na lang. Parang sa hangin lang nagpo-thank you, no? Opo, Pero yun na yun. Opo, hindi kasi kami masyadong malambing na family, more on tawa-tawa lang talaga kami. Pero, hindi ko din po talaga siguro kayang isulat or sabihin in words kung gaano kalalim yung respect and gratitude ko po sa kanila. So nakikinig ang parents mo ngayon, anong sasabihin mo sa kanila? Ay, andito na ako. Talagang you're the best. Hindi talaga kayang sabihin lang. Sana maiparamdam ko na lang kung gaano ako ka-thankful sa kanila. Ayun, galing na bata to. Okay, preparation for the board exam. How do you prepare yourself sa board exam na iyan? For the board exam po, una po sir, nag-work po ako nun sa Manila kasi para po may pambayad sa in-house Okay. po na. Anong work mo sa Manila? Para admin staff naman. Admin ng isang company. Yes po. Okay. So, bali after po noon, nung nag-start na po yung in-house review namin sa BU, nag-set po talaga ako na naggawa ako ng calendar. Na ito dapat matrack ko to na ma-review ko. Kasi ang dami ko pong mga gaps sa napakaraming subject, lalo po yung SWPPS, Social Welfare Policy. Policies, ang dami. Ang dami pong gaps ko pagdating doon. Kaya, ang ginawa ko po sa calendar na ginawa ko, kailangan yung schedule ko, masusunod ko talaga siya. So, all throughout the review session po, hindi ako nag-ano talaga na magkaroon ng gaps ulit. So, lahat ng possible ways para maka-note, yan nga, hindi sumasali sa icebreaker. Yun nga lang, hindi participative sa icebreaker. Pero, kapag nagli-lesson po talaga na, ginagawa ko po lahat ng Naka-notes ka? note-taking. Ang iba po, minsan nagre-record na din ako. Kapag hindi ko na masabayan yung lesson, para po pagdating sa bahay, Babalikan. ano ko naman po siya. Pero sa bahay po kasi namin, medyo hindi din po siya parang conducive para sa pagre-review. So, ang ginagawa ko po nun, hindi muna ako umuwi, punta muna ako sa park dyan sa Daraga. Kasi may mga bench. Wala ka namang ka-date noon. Wala naman po. Parang hindi ko pa deserve. Hindi ko po deserve ang kadate. Kaya yun, ang kadate ko po nun sa Orange Book. Orange Book. Nako, Ma'am Telma. Mag-message ka kay Ma'am Telma. Ma'am Telma. May message po sa amin si Ma'am Telma that time. So, thank you po. Nasalva po ako ng Orange Book. Si Ma'am Telma Limendoza, lagi kong kasama yan. Talaga po. Yes, nandun dito yan. Sabihin mo, pakiusap ka sa kanya. Magpakita. Pakita ka. Manonood siya, sigurado yan. Ma'am, baka naman po pwede tayong mag-meet. Pero thank you so much po, ma'am, talaga. Yung sinabi po sa amin ni ma'am, like from a note lang naman, binigay sa amin. Galing sa isang kabatch din namin. Nag-iano ko din siya, motivation. Sinabi niya na pray and do your best. And after that, i-leave mo na lang sa destiny. And parang sa akin, yeah, tama. Talagang nag-pray talaga ako, pero laging may pinipare mo siya sa hard work din po. Talagang binubuhos ko din yung kaya kong gawin. And after that, sabi ko, kung makapasa man ako o hindi, ang importante, wala akong pagsisisihan after this. Kasi ginawa ko na lahat ng kaya. During that time, ikaw ay nag-work muna for the meantime, pero nag-leave ka sa work mo just for the review. Opo. To focus on the review. After focus siya, sir. Ano kasi siya, sir? Nag-work po ako ng June, tapos July, graduation na. Kaya umuwi na po ako dito. So, after po ng graduation, July 13, July 15, nag-start na si in-house review namin.
BU ito. Opo. BU initiated. Opo. Mayroon pa ba ikaw na pinag-reviewhang iba? Yes po, sa CQA Oh, Review batiin mo si Center po. Kuela. Hello, Kuelang Social Worker, CQA Review Center. Pasalamatan mo sila. Thank you so much po sa mga lessons. Talagang hanggang ngayon po, dadalhin ko po talaga yung mga lessons na yun. Talagang, ang maganda po kasi dun sa CQA is very comprehensive po sa lessons namin. Talagang, magmula, online lang po kasi kami nun. Bali, start kayo ng 4 hours po kami every time. And kapag ka po hindi ako nakakahabol sa mga Zoom meeting, mabuti na lang po, lagi silang may recorded. Yung mga recorded po, yun po talaga yung nagsusustain sa akin. Parang sufficient naman po, lalo na yung mga study guide, hindi po nagkukulang sila sa pagbigay sa amin ng mga yun. And talagang ang laking percentage po ng mga nireview ko ang galing po sa CQA. Thank you so much, CQA. Ayan, nandyan sila So ngayon. thankful. Nandyan sila. Nakita ko si Sir Rodrigo. Si Kuela, Yes, si John. Ayan, buti na. Kuelang social worker, CQA product. CQA The baby. best ang mga CQA na to. O, siyempre, the best lahat. True. Pero, Grabe po ang mga lecturer doon. Oo. Yeah. And, sige. Nag-review ka, and then ito na, exam na. Ayun. Kumusta yung exam? So, ayun po. Ang exam po namin nun ay nasa Manila. Okay. So, una pa lang po, muntik nang hindi ako mag-exam. Anong Kasi dahilan? inisip ko po, baka hindi ko kayanin ng budget. Kasi Manila na yun. Tapos, ilang araw ka mag-i-stay doon, kailangan mo magbayad. Parang pakiramdam ko po, hindi ata kakayanin. Pero mabuti na lang po, sinagot kami ni Lord. Naging lecturer po namin si Sir Norly. Okay. So, tapos yung Bicol University po, parang sinagot po nila yung transportation po namin. Tapos yung buong faculty staff ng social work department, hindi po talaga nila kami din binabayaan all throughout. So ayun po, punta kami ng Manila and ako po sa Quezon ako na-assign. So, nag-stay po ako sa staff house ng BU along with 20 other students po. So, dun po kami. And grabing ano nga po sa amin, parang consideration sa BU staff house kasi binawasan ang mga gagastusin po namin kasi supposedly mahal po dapat. Pero for us, pumayag po sila kahit dalawa kami sa isang bed na lang para mag-less po yung babayaran. So, ayun po, very Another sacrifice, Pero napaka-ano naman po siya. Pero nung exam day na, iba po talaga yung kaba. Okay. Hindi ko pa po napaghandaan na hindi ko pa po napaghandaan yung jacket. Malamig. Sa cinema po pala kasi kami. So, alam ko naman po nasa cinema, pero hindi ko po, medyo din po kasi ako na magdala. Parang, feeling ko, hindi kayo papayagan ng jacket kasi baka bawal. Kasi, di ba, syempre, mahigpit po talaga. So, hindi ako nagdala ng jacket. Kaya, day 1 pa lang, morning ng HBS, ganyan. Nanginginig ka na. Okay. Natatawa na nga. Nakikita ko yung proctor doon sa baba. Tinitingnan na kami doon. Siguro, isang linya kami doon na nilalamig na po sa taas. Pero, exam-wise, nahirapan din po talaga ako. Sa apat na aspect ng exam, ano ang pinakamadali? Para sa akin, wala pong madali, pero para sa'yo? Yung medyo gamay ko po kasi yung casework. Casework. Siguro kasi paborito ko din yung casework. Mas madali. Opo. Parang yun ang tinignan ko. Ito yung paborito ko. Kaya kahit po nung nagre-review po ako nun, hindi ako masyadong nag-delve na sa casework. Hindi na ako masyadong nagtagal doon kasi inuna ko yung pinaka-nahihirapan na sabi. So, ano yung pinakamahirap doon? For me po talaga, SWPPS yung Pinakamahirap? Bakit napakahirap daw? Kasi, para sa akin po, sir, lalo nung nagre-review ako, ang dami niyang subject, tapos wala siyang libro. Ang casework kasi may libro. May libro. Ang group work may libro. Ang community organizing kahit paano, parang may mga Mayroong book. Siya, Okay. may libro na siya. Ang policy. Pero, si SWPPS, sa research po, wala ka naman makukuha ang libro na talagang compile. para sa social work research lang. Wala din. Ang meron lang naman po doon, admin. Ilang percent lang naman yan. Example, ilang percent lang si admin. Meron ka pang laws, meron ka pang mga policies. Ang dami pa. Pakiramdam ko. So, yung social welfare policies, wala talaga compiled na libro. Opo, wala po talaga Kasi siya. current trends yan. Pantawid, may law.
True. Bausi, Milo. Lahat yun, lumabas. Yung osaik, nandoon. Ang dami po niyang, Dami. ang dami po niyang parang subject Mm-mm. para sa 100 items. Mm-mm. Paano ko i-divide ito? Parang ganun yung Mm-mm. Tapos pagdating mo dun mismo sa exam, hindi ka talaga pwedeng pangunahan ng kaba. Kasi yung mga unang, lalo yung day 1 po, naunahan ako ng kaba, kaya grabe po yung ano ko nun. Ang ginagawa ko po, kasi kinakabahan ako, tumitigil talaga ako. Tapos, may mga time po na nagnanap ako. Although sa iba po, hindi po siya. Because may time pa naman. Opo. Sa iba po, hindi po pwede yung magnanap. Kasi pag nagnap po sila, tuloy-tuloy talaga. Ako, minsan, pag nagnanap po ako, talagang, kapag sinabi kong mga 15 minutes lang to. 15, may alarm yan. Kaya kong gumising ng ganong kadali. Pero, nung time po na yun ang ginawa ko kasi, parang nare-refresh niya yung utak ko. Halimbawa, 50 items muna ako, tapos, nagnanap po ako niyan. Tapos, after mga 15 minutes, ganyan, balik naman ako sa another 50 items. So, refresh ng utak ko. Pero, hindi ko alam kung sa kabalang or what. Pero hindi ako nagpapasa po ng papel hanggat hindi natatapos ang oras. Ah, okay. So, hinintay mong matapos. Opo. Oo. Like, So, yung during the exam ba, may naiisip ka na, papasa kaya ako? Opo. Iniisip mo na yon? Opo, kahit po. Talagang, So, during that examination, nandyan yung confidence level mo na, papasa siguro ako. wala po, sir. Wala ba? Wala ba? Layo, sir, ng ano. Oo. Parang, page 1 pa lang. Ang hirap. Oo, ganun. Parang hindi ako babasa dito. Parang ganyan. Parang, sobrang ano kasi, napaka-overthinker ko talaga. Pero, habang tumatagal naman, kino-condition ko, hindi, papasa ka dito. Nag-review ka, ginawa mo lahat ng kaya mo, papasa ka. So, nandoon yung... Nire-reinforce ko na lang. Oo. Papasa. So, positive. Opo, Positive. positive ko na. Alright. Ito. Siyempre, ilang araw yun bago lumabas eh. Yung araw na yun, anong ginawa mo doon sa araw na yun bago lumabas? Yung, After exam? 1 week. 1 week yun. 3 days na ba? Ay, magwa 1 week. 1 week, oo. So, after po ng exam, umuwi na kami dito sa Bicol. Andun pa lang po kami sa Kamsul. 55% na yung nag-check. Nag-send po ng update sa amin sa GC. Tapos pakakita ako na 55% na parang iiyak na ako sa kaya namin. Kasi, but ang bilis naman. Parang Sabado pa lang lalabas na ata ang result. Tapos siguro buong week ko po, talagang tinuon ko yung pansin ko sa mga ibang bagay. Divert mo na. Bigla po ako nagtanim. Nagtanim. Okay. Ano pa? Panginawa na. Nakaisip ako maglinis. Lahat ng pwede kong gawin sa bahay. Ginawa ko, no? Tapos, lumalabas po ako nun. May org po kami, yung AARA, Albay Animal Rescue and Adoption. Pupunta po kami doon. Nagpapaligo kami ng mga aso. Ayoko din umuwi kasi pakiramdam ko pag iniwan, mas okay ako dito sa mga rescue dogs kasi kapag umuwi ako doon, mag-overthink lang ako. Kaya sige lang, kuskus kami doon. Pero hindi po kasi ako nagsabi nun sa iba na nag-take ako ng exam. Kahit sa mga classmates mo? Ay, sa classmates ko po, alam po. Alam po namin. Pero yung karamihan po sa, like mga kakilala ko, pag nagtatanong po sa akin, nasabi ko na baka hindi pa ako makatake. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi po talaga ako ang sinasabi ko lang, baka hindi makatake. Kasi natatakot po talaga ako sa result. Parang natatakot ako na. Kaya ba mabalikan ko lang yung school experience mo. Yeah. Nasa top 5 or 10 ka ba? Expectations ng class? Hindi ko. To be one? Feeling ko, hindi po. Wala ka ba doon sa top 10? O... Ay, wala man po. Nakaano lang po kasi kami sir. Oh, di ba may kung sino yung pinaka highest, ibig sabihin parang first, oo. Hindi man po ata ako. Walang ganon. Wala ka. Wala man po sir. Wala Pero ka. sa ranking po. Sa ranking. Parang hindi naman po ako nakaabot ng top 10. sa bio, wala pa yung exam ha. Opo. Oo, wala ka sa top 10. So, kung wala nasa average ang nakasabay lang po kami sa cum laude, pero hindi po ata top 10. pero cum laude ka. Opo. Okay. So, hindi. Cum laude ka, ibig sabihin nasa taas ka na. May expectation ka. Sir, yung ano. Yes, oo. Okay. May expectation sa'yo. Pero, With that expectation ba, naisip mo ba, yun ba yung fears mo na, naku, paano kung hindi ko ma-achieve yun? ako po talaga sir, hindi ko siya iniisip ng ako lang. That time po, ang iniisip ko talaga, lahat kami. Parang hindi, yung pressure is not
kung hindi ako makapasa, paano kung may hindi makapasa? Parang ganun. Gusto ko talaga, or namin, ng buong batch na lahat makapasa. Ang aim po talaga namin, 100%. 100%. Opo. So, yung conditioning itong 100% na to, emanated from your batch? Or this is inculcated by the professor? Sa amin po talaga. Sa inyo? Like yung batch po talaga namin, walang may iwan. Parang Ayun. papasa tayo lahat. Because yun ang trademark. Hindi ba ito yung walang iwanan tayo? Di ba? Dito lumabas ito. Kaya kahit po nung review, kahit po nung mga review, ganun pa rin kami, parang battery exam pa rin. Okay. Kung may kung may materials ka na pwede mong i-share mo. Ganun Okay. po. O ito, dumating yung time, inilabas ng PRC. Opo. Ini-expect mo ba itong nangyari? Hindi po, sir. Ang layo niya po talaga, sir. Ano ang ini-expect mo? Ang in-expect ko po talaga, sir, 100% passing. Passing, oo. Yun po, sir. So, Pero, yeah. kasi sir, siguro, 2 araw ko hinintay yung result. Kasi nasa Sabado pa lang ata yun. Nasa 98 na. Tapos linggo 99 na. So, in-expect ko mga 12 a.m. ng 23 lalabas na. Dumating pa ng gabi, halos wala na kaming tulog noon. Pero, nung lumabas po yung result, kasi ang nangyari po noon, naghugas ako ng pinggan, tapos nakita ko yung cellphone ko. I-expect na namin na lalabas yung result that night kasi 23 na. Pero hindi ko alam kung anong oras talaga. So pagbukas ko ng cellphone, nakita ako pangalan ko. Okay. Tapos tinapon ko po talaga, ano yun? Ba't may pangalan ko? Oh. Kasi Ano nakita mo doon sa pangalan mo? pangalan ko lang po, sir. Like, pagkabukas, ba't may pangalan ko? Tinapon ko po talaga siya. Ano yun? Bakit mo tinapon? Ikaw ba ay nagulat? O Opo, sir. sinadya mo talaga? Nabigla, parang, ba't pangalan ko? Hindi ko siya binasa kung ano yung nakalagay. Ba't may pangalan ako? Yun lang po yung naisip ko. Kasi, ang naisip ko naman nun, mag-i-scroll pa kami, syempre, bubuksan pa namin yung link, titingnan namin kung Sino kasama mo at that time? yung tita ko po, Tita tapos mo. yung mga pinsan ko. Okay. Pero, They are waiting talaga. hindi po, actually, hindi ko po sinabi sa kanila na lalabas yung result that day. Kaya, hindi lang nila alam kung ba't balisa ako that day. Pero, yun na po, lalabas na talaga yung result. Tapos, nabigla din po sila, nagtanong sila, bakit na ano ka? Sabi ko, wala man, lalabas na daw yung result. Okay. Pero hindi ko po sinabi. Hindi pa nila alam. Tapos hindi ko din binuksan talaga. Pagkakita ko ng pangalan ko, hinayaan ko lang yung cellphone ko na doon sa gilid. Kasi passing ka lang. Hindi po. Pasado ka pa lang sa list. Pero wala pa yung sinasabi na top 1. Actually, sir, wala. Ang nangyari po talaga nun, pagkabukas ko, yung pangalan ko na agad yung nakita ko. So, hindi ko Hindi mo nakita yung passing lang. Hindi ko tinignan yung rank. walang rank. Basta pagkakita ko lang ng Pangalan pangalan mo ko, lang. tinapon ko. Okay. Hala ba, may pangalan ko? Nakasama ba ako sa top? No. Ganun po yung, Okay. nakasama ba ako sa top? Paano nangyari? Ano yun? Tapos, ano ba nabasa ko? Tapos, ang nangyari po, tumawag tuloy yung circle of friend ko po. Parang may GC po kami. Tapos tumawag po sila. Tapos nervous ko po. Pinatay ko yun. Cellphone. Hindi ko sinagot yung tawag. Tapos doon na po sila sa GC nag-chat. Be, top 1 sa din. Sanin yan. Parang ganun po yung bigla din po ako. Tapos yun na, binuksan ko na tuloy yung yung Facebook ko. Hala, ako pala. Parang ganun po. 3 minutes na bubunyi. After 3 minutes, nagpe-pressure na ako. Parang for the first time in my life, nasabog yung messenger ko po. Talagang sunod-sunod. Naka-deactivate ako nun, sir. Nag-deactivate ka pa? Naka-deactivate po talaga ako dati, Okay. sir. Like, yung account ko po na ginagamit sa school, naka-deactivate po siya kasi may pressure nga po ako, sir, sa pag-review dati. Kaya para hindi ako ma-distract, nag-deactivate ako ng mga social media account. Tapos nung time na yun, naka-deactivate po ako. Messenger lang talaga yung bukas. Tapos may mga tumatawag po. Hindi ko man masagot kasi gulat na gulat din ako. Ano to? Bakit ang daming message, ang daming Tapos hindi ko po talaga siya sinasagot. Sir. Tapos, Kailan mo lang ito naisipan na matanggap na ikaw na pala talaga yung top 1? ang tagal, sir. Feeling ko sir hanggang ngayon hindi pa siya nagsisink in. Parang, ang biglang shift po kasi niya, sir. Ang laking shift sa buhay mo na nagtatago nga ako sa icebreaker tapos ngayon parang hinahanap ako ng yan. Tapos ang ginawa ko po umuwi ako kinaumagahan sa Kamali. Walang signal po doon. Lalo nahirapan tuloy mag-contact. Nafe-feel bad na ako kasi parang hindi po nako-contact na yung cellphone ko. Pag-uwi ko po ng Daraga doon sa tita ko,
nagrereklamo na yung kapatid ko kasi ang dami daw nag-chat sa kanya, hindi niya man daw alam kung ano Oo. yung reply. Mm-mm. Sorry po, naka-deactivate po ako. Hindi po ako social media person. Okay. So, nung umuwi ka, paano mo kinindo kay mama mo o parents mo itong nangyari na ikaw na pala to? That time po, nasa Manila po si mama. Okay, so, Tapos si papa. o So, paano? nag-video call po ako sa kanila. Okay. Kasi wala, ano daw ni? Oh, Top 1 daw ako. oo. Anong reaction? Para lahat po kami, nagtatawa Tawa na po kami, lang. pero umiiyak po kami, Umiiyak. pero tatawa-tawa din kami. Sabi ko, ano ni, paano ko to panindi? Kasi nga po, sobrang biglang-bigla talaga kami. Kasi, alam mo po sir, before, after ng exam, nagsabi ako kay mama, uwi na lang ako ng bundok, magtatanim na lang ako, kasi feeling ko hindi ako papasa. Ganun po yung sinasabi ko. Parang, una pa lang, kinakondisyon ko na sila na parang hindi ako papasa. Kasi para less na rin siguro disappointment if ever. Pero nung time na po yun, shock na po talaga ako. Shock na shock ako. Pero sabi naman nila, sila daw, hindi naman daw nila talaga in-expect yung top, pero in-expect na nila napapasa. Yun, oo. Pero ako po sir, hindi. Kailan ka naka-recover doon sa pagkabigla na yun? Siguro sir, nag-start na parang maka-recover na ako nung nakikita ako na sila, ang mga professors ko din po. Nag-reach out na? Pumunta pa ako nun sa department. Aha, parang naalala ko yun. Ay, yes po. Yun, sir. Pumunta po ako nun sa department. Yun po, sir, yung medyo na, parang gumagaan-gaan na din yung loob ko nun. Kasi may nakakausap na ako, at least, parang hindi na masyado mabigat. Parang hindi na ako kinakabahan. Siyempre, sa tuwa ni Sheena, yung mga professor ang mas halong natutuwa. So, pagdating mo doon, anong nangyari sa'yo? Ganun. Anong nangyari? Ano bang physical na? Sabi ko, madam! Ayan, talagang, pero lagi naman po kasi kapag nagkikita po ako, kami ng lalo ng mga professor na po, talaga nag-hug po ako talaga sa kanila. Pero that time po talaga iba yung hug ko sa kanila kasi madam, may pressure ako. Oo. Madam, ano to? Oo. So, siyempre parang nagkainan pa kayo doon. Ay, nag-ano po kami. May activity ata kayo, may event kayo, Parang, something like that? Opo, may event po. Nasaktuhan ko po yung event sa BU. Oo, Tapos, mismo. So, ayos na, may blowout na kaagad. Okay. Sige, so from blowout, ito na ngayon. Siyempre, marami nang nakaalam, top 1, nag-viral sa social media. Opo. Kami din, siyempre, yung mga alumni, nakita namin. Top 1, Bicol University. May top 3 pa kayo, di ba? May top 3 pa ba tayo? Ay, wala po. So, Anong rank yun? may top 10 po tayo sa Within the top, alam ko mayroon pa, bukod sa'yo. Na nakasama sa top 10. Sa BU po. Sa BIO. Ay, sa social work din, sir. Social work. Ay, wala po. Top 3 po ata, sir, tayo sa Tabaco Camp. Yung Tabaco Ang Camp. Tabaco Campus. Top Oo. Pero overall, yung ating BIO ang nangunguna. Top 1 din. Yes po. Di ba? Top performance. Siyempre, tuwa kami. Ngayon, ito. Marami ng mga nagpaabot sa iyo ng mga messages. Di ba? Mga congratulatory messages. Ito pa ay nasundan mo? Po. Nasundan mo ba ito lahat? Yung mga congratulatory messages? Kadalasan po, sir, parang isahan ko na lang po na parang may message kapag nagbibigay ng mga... Kasi, yun nga po, hindi na kaya ng powers. So, may mga tumatawag po. Yung iba po, hindi ko din napapansin kasi nasa message request po pala. Ganun. Tapos, lately ko lang po nabasa yung iba. Tapos parang nakaka-feel bad po na, hindi ko pala napansin to. Sino yung pinaka-naalala mong tumawag sa'yo na very important sa'yo? That time po, syempre, sila parents ko po ang number 1. Okay. Pero susunod, yung yung sa BU po, sila ma'am, kasi that time po, hindi ko na alam gagawin ko. Tapos ikatlo po, yung sa DSWD po, sir. Okay. Tumawag po sa akin. Okay. Ano ang sabi sa'yo? Alam na natin yun. Sa parents, alam na natin yun. Sa BU, siyempre, lahat naman siya. Pero yung DSWD, ano ang sinabi sa'yo nung tumawag? Yung time po yun, si municipal link ko po ang nakausap ko, si Ma'am Babs. Okay. Yan, tapos nagko-congratulate po siya. Sabi ko, Ma'am, ano to? Kasi po talagang, din po ako sa kanila po.
sabi po kasi sa akin nun ni Ma'am Babs, parang pupunta muna kami ng Kamalik, may mga asikasuhing papers, and all. Tapos, nung nakikipag-usap ako sa kanya, natatawa ako kasi, nagkakwento ako, madam, hindi ko naman to ina-expect pa, no? Ano tong ganito? Mabuti na lang po, yung municipal ko po na yun, very naman po siya, talagang, go lang ng go. Talagang chini-cheer niya din naman po ako. Tapos sinasabi ko kasi sa kanya, nai-nervous ako kasi ngayon lang ako parang ang daming mata. Nai-nervous po ako, ma'am. Sabi ko, nabi-pressure ako kasi hindi ako sanay ng ganito po. Tapos, yung bang MSW link na to was instructed by the region o siya ang nag-initiate to call you to congratulate you? Yes, instructed din po ata siya ng region. Okay, and then paano, okay, what was the bridge there? Papunta sa DSWD. Ayan, yun po sir yung start na din na nagkaroon kami ng meeting with Sir RD. Yes po. Si Director Norman. Yes po. Tapos si Ma'am Pris, nakilala ko rin po siya. Nagkaroon po ng parang event, parang isang pagpupugay po. And nandun ka? andun po kami, yung buong family. Okay. Andun si Mama, si Papa, yung kapatid ko. Tapos, yung feeling po, sir, na sobrang grateful lang talaga. That time, punong-puno lang talaga yung, ang saya ko lang, parang ganun po. Buong, hindi ko na nasusundan yung mga pangyayari, basta lahat lang ng ginagawa doon that time. Parang, surreal talaga siya. Hindi ko in-expect, hindi man lang pumasok sa imagination ko na posible pala na mangyari yung Okay. Now, andun ka na, tinawag ka nila, so may offer na ba during that time? Yes po. During that time? Opo, nung day na po yun na nagkaroon ng parang pagkilala. Diretso na din po doon ang signing of contract. Sinabihan ka na, dito ka na magtatrabaho? Wala. Nasabihan na naman po ako. Parang nag-prepare na din po ako na ng mga kailangan. Pero sabihan ka na sabi nila kukunin ka sa DSWD na trabaho. Yes, napag-usapan naman ako namin. In your pagkatao, naisip mo ba na sa DSWD ka mag-work? Actually po, sir, opo. Lalo nung nagre-review kami, ang iniisip ko nun, gusto ko din po sa 4Ps. Pero hindi ko po in-expect na ganun agad. Kagad, kasi ang mabilis. unang naisip ko po, baka mag-NGO muna ako. Okay. Kasi ganun din po yung advice sa akin ng supervisor. Kasi i-try mo muna ang NGO para parang groundwork, parang ganun po. Si Casa ba hindi nag-offer din? Si Casa po kasi, ang ratio po niya is 1:25 po. Yeah. So, bale, may social worker po doon. Isa lang po ang pwede mo yung social worker. Tapos, So, walang offer sa'yo, si Casa? kasi po, Mayroon. nakadepende po siya, sir, sa kung gaano karami lang ang Mayroon pang other organizations na nag-offer sa'yo? Dito ka kukunin ko yan. Ganun. Meron naman po, sir, pero, ayan, yung isa po, sir, si CQA naman pati, sir, mag-lecture. Matik yun. Oo. Tapos, other organizations. Alam ko may isang gusto ko rin kuhain eh. Meron naman daw po, sir, yung iba po, sir, kay Ma'am Che po na reach out. Yeah. Alam ko yun. Okay, mga kaibigan ko rin. Sabi ko, pag walang kukuha yan, kukuhain ko. Here. Yeah. So, hindi ka nalito kasi may biglang offer sa'yo. Opo. Oo. Ikaw pala sa lahat ng classmates mo ang mayroong biglaang work na yon pagkatapos. After po nun, sir, yung batch po namin ay i-absorb daw po ni DS. So, Lahat? Hindi man po siguro pa lahat. So, as meron siguro na bakante. So, that time po, before pa nga ako na-appoint, may may ilan na po na na-deploy na. Yes, advance. Kinuha, no? Ang batch po namin. Galing ng... So, Siyempre, alagaan niya yan. Proud ang ating director. Proud ang DSWD actually. Even kami, proud kami. Siyempre, ako wala na sa DSWD. Pero proud ako. Siyempre, DSWD ang aking learnings. So, ngayon, kumusta naman si Sheena na ngayon? Siyempre, may trabaho na si Sheena. Anong unang... May sweldo ka na ba? Nagsweldo ka na? Hindi pa po, sir. Naku po, Director Norpan. Bigyan na natin sweldo. Maraming blow out ito eh. So, anong gagawin mo? Anong plano mo?
Right now po, talagang ang focus ko lang din is mag-train po talaga. Kasi for me, iba po yung academe, iba yung nasa school ka, mag-aaral ka lang. Iba yung nasa workplace ka na. Kasi dito iba na yung hawak mo. Ang kliyente mo ay totoo na. Hindi na pwedeng ka. Although, totoo naman yung hawak Totoo mo naman with dati. instruction. Pero dito, nasa iyo na yung responsibility. Mabigat na siya. Nakakontrata ka na eh. May lisensya ka na. May lisensya ka na. Ayan. Malapit yan na mag-goth, di ba? Opo. Oo, November? November 5. November 5. PICC? Opo. O Manila Hotel? PICC. Ay, PICC. Yeah. So, sino ang kasama mo sa Oath-Taking? So, feeling ko po kung mapapayag, parang si mama or si papa. Okay. So, then, diretso work na yan. Yan na yun. Opo, ayun Okay. na. So, what is your plan 5 years, 10 years from now? Meron ka bang naisip ng mga plano? Aside sa work? Yeah. Sa ano po, ngayon po, ang plano ko lang din talaga is mapatapos ko muna si brother ko po. So, aabutin rin ng 4 years. 4 kung years. mag-start siya, kung next year pa, baka after 4 years, gusto ko din po mag-continue din ng education po. Masters? Yes po. Oo. Iniisip ko pa lang naman po. Pero hopefully, kasi gusto ko din po talaga mag-explore din pa ng ibang field. Aside from the SWD? Yes po, maganda din. So, nandyan pa ba yung pang feeling na gustong mag-NGO pa rin after the SWD? Or Hindi naman po siya feeling ko mawawala sa akin. Kasi it's something with your change, di ba? Yeah. Sabi mo kanina ay talagang siya ang nagpabago sa iyong self to be confident. Pero sa ngayon po, ang gusto ko lang din talaga is i-love kung ano yung work na meron ako. Kasi iba din po kasi yung training ground. Kapag minahal mo din yung trabaho, Yes. I love you back. So, sana po, parang yung growth ko professionally dito sa hawak ko ngayon na trabaho sa DSWD. Kasi maganda din naman po na nasa DSWD ako. Although, hindi ko tinatanggal yung chances na magkaroon ng parang ibang fields, ibang experience sa ibang fields. Pero sa ngayon po, ang gusto ko talaga is parang magamay ko. Makabisado. Opo. May apply mo lahat ng alam mo. Iba kasi ang processes Ma-acquire mo kung anong meron sa DSWD, lalong-lalo sa Pantawid. Opo. But in DSWD, aside from Pantawid, napakadami ng program. Opo. Pwede mo ikutin yon lahat. Ang dami talagang program. Oo. Pag ayaw mo sa region, punta ka sa Central. If you want to travel the whole Philippines, Central ka pumunta. Sige po. Maraming opportunity to travel, free, to provide technical assistance. Oo. NPMO, may monitoring, may training. Kasi sa regional level, ang work natin diyan ay within the region lang. Okay. So 6 provinces tayo. Sa national, buong Pilipinas, buong region, pwede kang mag-travel. If you want to discover the Philippines, kasama na yung work. Pero mayroong side learning. Habang nasa travel ka sa work, after work, pwede kang magpasyal-pasyal. Ayun yung side, yun yung masarap na part. So, if you're aiming for that, papunta ka sa Central. But this time, sa region ka, tingnan mo muna yung region. Pag medyo pagod ka na sa region, punta ka. Kasi mainam na may experience ka. Pagpunta mo sa Central. True. Kasi doon, combination na siya. Experiential at saka yung theoretical. No? So, yun yung mga papunta mo. After that, kung gusto mo namang lumabas, pag lumabas ka na, punta ka na, hanapin na yung mga organization. Babalik ka sa NGO. O kaya sa mga UN organizations, o pupunta ka somewhere sa abroad. O mga international. So, ang daming future. Pwede ka rin pumunta sa academe. Oo. So, ang daming mong chance. Kasi ang social work profession napaka-wide ng coverage, no? Ako napaka-wide. Yung story is my story. Yes. Your story is my story. Bundok din ang aming tirahan. Sa probinsya before. Alam ko yung araro, tanim, lahat ng kwento mo, alam kong gawin mo.
Ang hindi ko lang narinig sa iyo kung paano magsisid at panghuli ng isda. Ay, ano po kasi kami sir, sarap. Oo, oo. Ako namamana ako before. Oo, alam mo lahat ng mga gawain yan. Kaya sasanay ako sa mga ganong kwento. But Ang ganda. the motivation is this. Yeah. Finish your education. Ganyan din ako sa inyo before. Napakamahiyain ko. Oo sir. Oo. Wala rin akong wala rin. Yung mga gadget na sinasabi mo, wala namang kaming resources. Oo. I grew up from a poor family also. Pero wala akong support from the government. Sariling kayod. Oo. Naglalaba ang nanay ko. Tumutulong ako. Pati pagplansya. Lahat kompleto yan. Alagang hayop, alagang palay, lahat, araro. Alam ko lahat dyan gawin. So, yan ang aking buhay. So, hindi lang halata sa ngayon. Kasi ang dami na na-achieve. Kasi marami na akong, lahat ng mga napagtagumpay, marami naman gaps o may mga challenges and accomplishment. So, lahat, napasok ko na. Pati military, napasok ko na rin. Oo sir. Oo. Nakakausap ko sir si Ma'am Yolanda. Oh, yeah. Naging guest ko sa 4Ks. Oo po. Oh, si Ma'am Yoli. Oo. General, the first general. Opo. I-chat ko nga po yun sir. Oo. Kausap mo? Opo. Oh, if you want to be a policeman someday, ayun, mag-rank ka. No? Gusto mo maging reservist, pasok ka sa army. Pwede ka sa Air Force, pwede ka sa Navy, depende. Hindi ka abot sir sa height. So, ang dami ng pwedeng opportunity. Ano? But, Opo. siyempre, priority natin yung pag-practice ng social work profession. So, now, siyempre, andito ka na. Nakakasama ka na sa ganito. Opo. Oo. Kumbaga, hindi ka na nakatingin na parang gusto ko ito. Opo. Diba? Tanong ko sa iyo, sa social workers, sino yung close sa heart mo na tao? Sa mga social Workers, na sa tingin mo siya yung, hindi naman siya inasabi mong idol, but inspiration. Siguro I have people. Madami po talaga sila. Hindi lang po talaga sila isa. So, ang unang-una po talaga sa akin si Ma'am Mildred Ladovise. Ito yung teacher mo. Senior high school teacher. Iyon. Yeah, kasi siya po talaga yung yung teacher po na hindi niya tinitingnan yung weakness ko talaga. Nasa kanya yung strength perspective. Kasi kahit grabe yung hindi po ako nagre-recite noon. Pero like alam niya kapag may sasabihin ako na ayaw ko lang sabihin. So tawagin niya ako like talagang she always believed po in my potentials. Kahit nung mga time na ako ayaw ko ng sarili ko, parang nakakaano lang. Ayaw ko ng pagtiwalaan ng sarili ko. Pero hindi talaga siya nag-cease na magtiwala sa akin. Sheena, kaya mo yan mag-social work. Kasi sinabi ko po sa kanya talaga na hindi ko ata kaya, ma'am. Kasi unang case study pa lang po na ginawa namin that time, senior high school. Ayoko na. Sabi ko, ma'am, hindi ko ata kaya. So, siya yung motivator mo. Pero siya naging inspiration mo. Pero along the way, ayun po, yung mga supervisors. Yes. So, sila Ma'am Jem sa CASA, si Ma'am Ella naman po sa, Kalahi Seeds. Tapos, ang mga professors po ng BU, talagang, sila din po talaga yung full mga support. Yes. Opo, talagang, pinupush talaga nila ako outside the comfort zone. Wow, okay. Ganito, mag-o-thinking ka this coming November 5. Paano mo i-inspire ang buong Pilipinas, ang buong social workers? Sa ngayon, 40,000, narinig mo. 40,000 social workers. At marami pang pa-follow sa steps mo, sa footsteps mo. Paano mo sila bibigyan ng words of encouragement, inspiration, na mafe-feel nila na si Sheena nagawa to. Ako pa kaya? Yeah, siguro, we will always look back po sa ano ba yung naging stepping stone sa lahat ng to. Kasi wala naman talagang madaling path to success. So, ako nga hindi ko din masasabi kung success na ba to agad. Pero, the more kasi, kapag kasi tiningnan mo ang sarili mo in a way na baka hindi mo kaya or baka hanggang dito ka lang, doon ka mapupunta. So, imbis na
tingnan mo ang sarili mo sa ganong paraan, lagi mong parang i-push din yung sarili mo habang pinupush ka ng mga tao sa paligid mo. Kasi yun ang privilege ko kasi may mga tao sa likod ko na pinupush ako kapag pabalik na lang ako. Kasi parang ikaw din, take your steps talaga. Kahit na parang ang gusto ng paa mo na gumapang na lang pabalik. Kung yun yung calling mo, yun yung passion mo, ilaban mo na yun. Kasi mahirapan ka na rin lang naman. Alam mo naman kahit anong path yan, mahirap yan. Piliin mo na yung path kung saan ka sasaya din. Okay. Alam ko may prepared message ka para sa lahat. Wala po. Ito na yung pagkakataon mo to say, to express, no? Kasi ito yung dokumentaryo ng iyong buhay. And then, maraming makakanood dito, i-share ito kasi inspiring ito because ito yung kwento ni Sheena para ma-achieve yung top 1 na lang. Hindi niya ini-expect yun. So, if you have a message, this is your opportunity. Message Para sa lahat. Yeah, for everyone. Ayaw mong basahin ang message mo? Wala po akong sinulat. Ano ba yung sinulat po? Wala po, parang ang nakasulat kasi dito, ano na to, pang past week po ito. Naka-prepare talaga to para sa past week. Oh, yan. Iyan ang basahin mo. Ano nga ba ang nakalagay dito? Puro scratch. Basahin na natin kung ano yung nasusulat natin sa past week. Actually, itong very last na nilagay ko dito. Kasi last time, iniisip ko po kung sakaling magte-testimony ako sa past week. Ano bang sasabihin ko sa kanila? Kasi baguhan lang naman akong social worker. Ano ba yung alam ko? Alam ko lang naman yung mga nasa libro, yung mga experiences ko. So, siguro sa last, basahin ko na lang. Sige. Yesterday, kasi para to dapat kahapon, I don't know what to say. But now, I want to say that I stand before you today because I walked the path despite the fear. And that's what's make a social worker. To go despite the risk and stand in face of storm just to be able to fight for our advocacies and principles. I stand before you na hindi nakastand. Not as someone who has all the answers, but as a testament to the power of resilience and empathy in our profession. I am not enough yet, but I embrace the journey ahead. And I want to grow, learn, and continue to make a difference with you, mga manggagawang panlipunan. Yes! Ganda ng message mo. Siguro, kung naipalabas lang natin yan, siguro maraming naiyak. Maraming na-touch dyan sa iyong message. Anyway, Ma'am Sheena, maraming salamat sa iyo. And welcome ka sa ating alumni organization ng BU. Kasama kita sa preparation, ha? Sige. Ngayon pa lang. Oo. Ngayon pa lang, ikaw ay isasama na sa paghahanda natin para sa 50th anniversary ng Bicol University. I think malapit na. But tulungan mo kami. We need you there. And some of your colleagues, ha? Okay, thank you so much. And congratulations. We are proud. Proud Bicolano. And proud BU. Okay. So, muli po, mga kasama, mga kapuso, fellow social workers and development workers, narinig po natin yung kwento ng ating top-notcher, no? Ang ating pong social work top-notcher, this recent exam, social work board exam. So, napakadami nating natutunan, no? The hardship, no? Yung challenge, yung motivation, yung inspirations, lahat halos ng mga makakatulong para sa pagpupursige na matapos sa kanyang pag-aaral, matupad ang kanyang pangarap, ginawa niya. Halos mapakabigat po yun. Pati pag-attend sa meeting, siya nagre-represent. No? Yung trabaho, sana nandyan yung magulang to support financially, pero nag-step din siya, no? Para makakalikom ng pera para sa kanyang schooling. Can you imagine? No? Napakabigat. Aside from the purpose na siya ay tinutulungan din, pero may obligation din siya sa family, sa sarili niya, sa brother pa. Pero at least ngayon, happy siya kasi ang daming offer. Mas pinili niya ang DSWD. Happy kami para sa iyo na pinili mo yung DSWD. But again, may mga chances pa
na marami pa rin mga opportunities na hindi lang DSWD. But siyempre sabi nga, balik tanaw, no? Balik bigay sigla para doon sa mga nangangailangan din ng tulong. So muli po, sana ho, no, thank you very much sa CQA, sa mga professors, sa ating mga NGOs na napuntahan at sa community. Maraming salamat. Tinulungan nyo si Ma'am Sheena. No? Wag ho kayong mag-atubili. Sigurado ako babalik si Ma'am Sheena sa inyo. Ngayon, nasa DSWD, mas marami ang opportunity na makabisita siya sa inyo. So muli po, 4K Edutainment, ang kwentuhan ng maraming kaalaman na may kasamang kantahan at kasiyahan. Hindi pala natin napakanta si Ma'am Sheena eh. No, alam ko, kumakanta ito eh. No? Oo. So, but anyway, sa susunod, ang pag-uusapan natin kay Ma'am Sheena ay ang kanya namang pagpapractice na ng social work profession dito sa DSWD, lalong-lalo na sa Pantawid. Antabayanan po ninyo yan dahil this is a series of documentation with Ma'am Sheena. No? So, salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Book Ricky, proud bio, proud social worker ng bio. And syempre, Bicolano, lahat ng Bicolano, ay siguro gabos na, no? Mauurag yan, may urag, no? Yan ang sinasabing, urag hindi yung bastos. Ito ay galing, no? Na pinapamalas namin. But anyway, maraming salamat sa inyo lahat at magandang gabi sa inyong lahat. Signing. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world.